kababayan, mga ka-Golden Boy, akala ng mga DDS ay lalangawin daw ang proclamation rally ng PBBM Alliance sa team sa Baluarte ni Digong. Ito yung Davao del Norte sa lugar ng Carmen. Ngunit nagkakamali sila, dito ang dami-dami palang umattend. And of course, ang introduction niyan, walang iba, Andrew E. Kaya atin panoorin muna si Andrew E. Bago tayo magbigay ng reaksyon dito sa proclamation rally na ito. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Tao. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Nandito na ang inyong lingkod. Siyempre, sa Carmen, Andrew. Ilaw pinakamaingay! Thank you! God bless Carmen! Thank you! Ayan, napakaraming tao, siksikan, di ba? O makita naman natin, no? Nagsiksikan talaga. Pero sa mga vlog ng mga DDS ay nilalangaw daw eh. Pero hindi nila pinupuntirya ng kanilang camera. Ayun ang sinabi niya na information pa rin ng mga DDS vlogger. Kahit na alam nila na grabing umattend dyan, no? Eto, pakinggan muna natin si PBBM. Alyansa ng bagong Pilipino, Alyansa ng bagong Pilipino, Alyansa para sa bagong Pilipinas. Pagkakasa ng damdamit hangarin, Alyansa. Maayong gabi, kaninyong tanang. Ang galing din pala magbisaya. Parang na in the mood pa rin kayo dahil nakikita ko sa ngiti ninyo. Parang Valentine's Day pa rin. 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid. Kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ng kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Narinig lang natin nung isang araw, wala daw pag-asa, siguro, kali na wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Okay, sandali lang ha. Itong sinabi ni Digong na papatay siya ng 15 kasenador, ngayon ay pinag-usapan na yan sa Kongreso. Kung siya ay kakasuhan dyan. Kasi ang inaano niya, tinitreat niya ay mga mga opisyal at hindi lang opisyal, mga senador papatayin niya, 15. Idinaan niya sa joke pero dapat hindi yan ipagsasabi sa harap ng publiko. Di ba? Lalo pa naman proclamation rally nila sa Davao. Ayun ang sinabi niya na dihadong-dihado na daw sila. So papatay na lang sila ng 15 kasenador para mabakante at makapasok silang lahat kasama si Kibuloy doon. Merong yan partly joke, partly true ang sinabi na yan. Alam naman natin yan na klaseng mga tao ay talagang
ganyan ang mga gawain nila. Grabe, hanggang sa politika ba ay dinadala yung tukhang mentality, grabe. Grabing mga tao yan. Okay, balik tayo kay PBBM. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, may bang mahihirap sasabihin ko mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman. Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po ang naging senador na. Kaya alam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao. Si po, Ayun, balikan natin na yung mga senador. Ayan, hindi pa nabanggit doon si Amy Marcos. Hindi, Marcos Sino pa ba doon? nabanggit Tito yun. Soto, di ba ito? Si Lito Lapid. Pia Cayetano, di ba? Lahat ng mga ito ay nagserbisyo na. Yung si Abalos lang ang sa LGU. Kaya merong mga karanasan. Mahirap kasi, noong nag-umpisa si Manny Pacquiao sa Congress, di ba, nahirapan siya, kumukuha siya ng tutorial Pwede na siguro Nagtututor ngayon sa sa kanya. Pacquiao dahil nag-aral na sa... about politics and constitution, about batas. Kasi mambabatas yan noon eh. Ilang taon nang nakalipas ay medyo nakuha na ni Manny kung paano gawin ang trabaho sa Congress. Ngayon umakyat na siya sa senador, naging senador na, at nakita naman natin na na-trained na si Manny Pacquiao. So kahit na Manny Pacquiao lang yan, ay mayroon ng karanasan yan. At hindi karanasan ha, world champion yan at may pera yan. Kaya siguradong hindi yan magkurakot. Ngayon dito, ikumpara natin sino bang mga veterans doon sa Team Suka or Team Maisog. Di ba yung si Bato lang at saka si Naku, wala namang ano yun. Bato, Si Bato. at sino ba yung isa? Wala namang nagawa sa Senado. Bongo. Yung dalawa ang Naku. tumakbo ngayon na naging senador. Pero tingnan naman natin ang mga record niyan, di ba? Si Bongo, inuutosan lang yan ni Duterte na magpabango eh. Nagbibigay ng mga tulong kunwari, pabango. Ayun na. Pero walang batas na nagawa. Si Wala. Bato de la Rosa, ano bang batas na gawa niyan? Tukhang. Mm. Di ba? Sabi nga niya sa proclamation niya ay okay lang na magkabahid ng dugo ang kanyang mga kamay. Mm. Itaga daw sa bato, papatay siya sa masasamang tao daw. Sinong tinutukoy niya dito? Di itong alyansa. Di ba? So, ganun din. Ang prinsipyo ni Bato, patayan pa rin katulad sa kanyang amo na si Digong. Kaya kung yung kumpara natin sa manok, sa sabong, wala. Hybrid na klaseng manok itong alyansa ni PBBM. At yung kalaban ay mga Bisaya na manok. Kaya kawawa. Diba? Dapat kasi marunong tumingin. Dapat yung kinuha nila ng mga DDS ay yung magagaling talaga. Yung may mga karanasan. Sino ba namang sasama sa kanilang alyansa may ano nga eh. Naku, Bahid ng dugo daw yung mga kamay nila eh. Mga pro... Sinabi ni Bato na may bahid daw ng dugo. Yung kamay niya, inangkin niya, inamin niya. So totoo. Totoo pala. Kaya dito kumpara natin Tayo dyan. lahat ito ay magagaling. Kaya totoo ang sinabi ni PBBM. Wala sa kanila ang mga China, wala sa kanila ang pumalakpak sa China, wala sa kanila ang nag-idol sa China. Yun, Sa kabila ay nag-idol lahat eh. Robin Padilla, idol niya. Ang China, si Jinping. Ganon din si Bato. Lahat sa kanila, mga China eh. Kasi mga China yung amo nila eh. Yung pinaka-leader nila na matanda. Itatakbo daw sa 2028 eh. Naku po. Palagay ko hindi naabot. Nagtutungkod na eh. At bagay, bawal sa Comelec ang mag-apply na may sakit eh. Na kumandidato. Nasa saligang batas natin yan na dapat ang kakandidato ay nasa mabuting kalusugan. Hindi yung nasa sakit na, may sakit na. At ulyanin na, hindi na maka-memorize. Diba? Napakahirap naman yan. Kaya imposible na maging presidente pa yan si Digong sa 2028. Ibidridden na yan sa 2028 eh. Wala na, hindi na yan makakalakad. Gana yan. Ako pag sinabi ko, magkatotoo eh.
Kasi marunong naman ako tumingin talaga ng kondisyon Mm. ng isang tao kung aabot pa ng ganyang edad. Kaya wag nang mag-ambisyon kung hindi kaya. Diba? Balik tayo dito sa Alyansang Bagong Pilipinas. Na ito dahil mabigat ang kalaman. Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po ang naging senador na. Kaya alam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao. Sila po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo Sa dahil kamay. sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Ito ang hindi alam ng lahat, mga kababayan. Noong pandemya, 2019, Nangutang nang doon nangutang. lumubo ang utang ng Pilipinas Correct. dahil pinagsamantalahan nga eh. Dahil may pandemya, kaya utang ng utang si 13 Digong. trillion. Umabot ng 7 trillion lahat ang utang niya. Hindi, pagsamahin mo yung Dahil kay sa Pinoy. COVID at sa kanyang build project ang ginastos. 12.8. Pero sobrang laki kasi Mhm. pagsasamahin natin ng mga utang nila Gloria Arroyo, ni Pinoy at ng yung mga presidente pa noon ay hindi umabot ng 7 million ang utang ng nakaraang presidente bago kay Digong. Kaya nga. Pero kay Digong ay 7 trillion. Meron tayong graph niyan eh. Meron nga. Meron tayong graph. Ito. Ayan. So, ang graph ni Digong, yung analytics niya, yan talaga ay pinakamataas sa lahat na utang Paano? ng buong presidente sa Pilipinas, ng lahat ng presidente. Mhm. Kaya tama, sabi ni PBBM, nasako-sakong pera, nilustay lang nung COVID. Order ng order dahil sa komisyon, benta ng benta ng mga gamit sa COVID. Ayan, parang ginahasa ang kaban ng Pilipinas eh. Sasabihin nila. Dahil pinagsamantalahan nga dahil COVID eh. Walang mag-question kasi COVID. Pero karamihan naman ng sa COVID, di ba? Mga vaccine, mga donation lang yun eh. Pero ang ginawa ni Digong, bili ng bili siya para sa komisyon. Mayroong komisyon eh. Daming Paano namatay ka dyan sa makakabili vaccine. kung walang pirma ng Gusto po. ng presidente? Paano makabili ang health organization sa Pilipinas kung walang pirma ng presidente noong COVID? Kaya yun yung nangyari. 7 million, lumubo ang utang ni Digong sa 7 million. Utang niya lang yun. Hindi utang ng ibang pangulo. Yung sariling utang lang talaga ni Digong is 7 trillion pala, hindi billion. 7 trillion pesos. Noong COVID, paglabas ng COVID na yan ay 7 trillion na ang utang ni Digong. Sariling utang niya. Hindi kasama yung kay Pinoy, kay Gloria Arroyo, kay Cory, hindi yung kasama. Kaya grabe ang laki-laki ng utang ni Digong. Saan kaya napunta yung pera? Ngayon sasabihin niya na wala siyang pamasahe papunta sa Congress. Galing ng Davao. Yung dami-daming pera eh. Dami. Okay. Balik na tayo kay PBBM. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Correct. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen
ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na Grabe. mga pogo. Itong mga binanggit ni PBBM dito, ito ang lahat ng kasalanan ng administrasyon ni Digong, Totoo yan. led by him himself. Hindi magkaganon ang kanyang administrasyon kung hindi siya ganon, di ba? Siya yung leader ng lahat diyan eh. Siya yung nag-umpisa ng lahat ng inapprove niya ang Pugo dahil kay Xi Jinping, dahil Daming pera-pera. Chinese na pinapasok. So nagkaroon ng Mga Pugo hub sa buong Pilipinas. mga illegal. At halos diyan sa Luzon ang dami-dami na pala. Dami. Ang daming illegal sa Pugo hub. Kaya hindi lang sugal lang na riyan, lahat nandiyan. Scammer. Pati kidnapping. Kidnapping. Kidnapping by Drugs. Chinese. Ang kinidnap ay Chinese din na mga businessman sa Pilipinas. At meron ding prostitution, yung kanilang mga tinatawag na dating site. Merong prostitution doon. At meron ding porn, yung mga bold movies, diyan din gumagawa din sila diyan kasi maraming mga ano diyan. At nagbibideo din sila. Grabe talaga, pugad ng kasamaan ng Pugo. Correct. Hindi lang sugal, pati drugs nandiyan na kumpleto. At sino bang nag-approve niyan? Digong pa rin. Kaya digong pa rin ba kayo? Sasabihin Kaya nila. pag-isipan nyo yan para sa future ng Pilipinas. Ang kanilang ginagawa, pinapasa nila kay PBBM na drug addict daw si PBBM. Ayan na. Napatunayan naman na yung video na sumisinghot ng pulburon ay tauhan pala ni sino ba yung dugong na bakla? Empleyado ka mo sa ano, Yung speaker ni Digong. sa Davao. Yung nagtatagong Ang na rin dami. ngayon, si Harimau Roque. Dami nag-positive doon. Kaibigan pala ni Harimau yun eh, yung Mm. mistiso and chick na yun na mukhang PBBM, yun ang Mm. pinasinghot niya ng pulburon. Mm. Yun pala yung drug addict. Mm. Diba? Kahit nalaman na hindi si PBBM yun, PBBM. nakatatak pa rin sa utak ng mga DDS na bangag daw si PBBM. Talagang Kung magaling bangag yan, mag-fake news, no? dapat wala na. Hindi na yan matino ngayon. Dapat hindi na yan makapagsalita ng maganda sa Tali-talino ganitong pa, no? mga proklamasyon. Nako, puro inggit. Okay, balik tayo sa video at ating pakinggan ng mabuti dahil sa totoo itong mga sinasabi ng ating Pangulo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Sus, Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Mga Ayan DDS, na. Nais ba natin bumalik Mga pugo sa na yan. landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. dito ako na bumaliktad na itong pagtukhang na ni Duterte sa pati mga bata, mga teenager, kahit yung abnormal, binaril eh. Kaya Kaya masaklap ang din pagiging mga bata eh. DDS ko kamuha noon, mo. dahil taga Mindanao ako eh, kaya DDS ako, ay diyan ko na-realize bakit pati mga bata na inosente, mukhang abnormal lang, binaril pa. At Grabe. nalaman natin na kalahati pala sa natukhang ay talagang mga inosente. Mga napagkamalan lamang, mukhang adik, mukhang tabingi ang muka, mukhang sinasabi nga ni Bato, mukhang agnas na. Tapos sasabihin collateral Pinabaril ka damage. agad para sa Ay, naku meron po. kasing reward money kapag nakapatay ka ng Ayan na. tukhang, ng mukhang tukhang. Hindi lahat ganyan talaga eh. Si PBBM, medyo matabingi lang yung bunganga, sasabihin na nila na nagsyabu. Hindi yan magsasyabu. Kung mag-drugs yan, yung mamahalin drugs, hindi syabu. At kung nag-drugs yan, hindi na yan matino. Nasa mental hospital na yan. Kasi masisira ang ulo mo. Katulad kay Digong, di ba? Wala na ibang masabi kundi patayan. Pagmumura. Dahil nasisira yung utak niya ng kanyang gamot na fentanyl. Ganito na. Yan ang katotohanan dyan. At pagdating ng
2028, 3 years from now, ano kayang mangyari sa kanya, no? Makakalakad pa kaya yan? Makapag-isip pa kaya yan? Ano, Ay, nako. Hindi na may balik ang nakaraan. Kung mga hari kayo noon, ang mga hari ay namamatay rin. Di ba? Ang mga hari ay nagpahinga rin. Kahit yung mga hari sa Inglaterra, sa England noon, sila King Philip, di ba? Napaka-astig na mga hari yun. Pero kapag magkaedad, ay mamayapa ka rin, di ba? May katapusan ang lahat ng bagay sa mundo. Kaya habang tayo nabubuhay, yung magandang gawain ang gagawin natin para may sulat sa history na napakamabuting tao pala ni Digong. Kung mabuti ang kanyang ginagawa. Kaya si PBBM, nililinis niya ang legacy, ang pangalan ng kanyang ama. Nililinis niya kaya hindi siya gumagawa ng mali ngayon para malinis na talaga ang pangalan ng mga Marcos. Kaya ito, development ng palagi. Project, development, pinaganda ang Pilipinas, binabayaran ng utang ng Pilipinas. Merong nagsabi, bakit may utang pa tayo? Ang binabayaran ni PBBM, klaruhin lang natin ay yung utang niya sa 2023, utang niya sa 2024, yun ang kanyang binabayaran. So, naiwan pa rin yung mga utang ng mga nauuna. Pero yung kanyang utang, sa taon-taon kasi umuutang ang ating bansa. Kahit sinong presidente, sa bawat taon, uutang para sa budget ng lahat. Budget ng congressman, budget ng senador. Ayan, kaya uutang talaga ang Pilipinas para gagamitin na budget. Pero dapat babayaran. Ang ginawa ng mga presidente noon ay utang ng utang lang, hindi nagbabayad eh. Si PBBM, 2 taon na nakaraan, 23-24, nagbayad siya. Di ba? Noong 2024, 91% binayaran niya sa kanyang sariling utang, kunti lang ang natira. Noong 2023, 56% binayaran niya, sobra sa kalahati sa kanyang utang. So mayroon pa siyang kunting utang na naiwan na nasa 57%. Sa 2 taon yun. So kung bawat taon lang ay meron siyang naiwan na 20-25%. So kaunti lang, at least nagbayad siya. Hindi katulad ng iba. Okay, tapusin natin ang video. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas.